Hanggang ngayon ay trending pa rin ang pagkawala ng 2 araw ng Kim Pao doon sa headline news. Sabay nawala, sabay bumalik at sabay nangitim. At dito, unang nakita ng ebidensya si Paulo Avellino dahil sa kanyang kamay, yung galing suotan ng relo. At dito naman si Kim Cho, kahapon sa media conference ng WWSK, nakalimutan ata ni Kim magsuot ng relo. Ayan, kitang-kita sa kanyang kamay yung suotan ng relo. Isa rin ito sa mga ebidensya talaga. Walang lusot nga naman ang Kim Pao pagdating sa suko. Grabe. So ayan, nakalimutan na nga niya magsuot ng relo, kaya tuloy nasukuan si Kim. Sa wristband ba yan? Hindi yan sa wristband, sa kanyang relo talaga. Dahil yan din talaga ang suot ni Kim dyan banda ng party sa kaliwa. At last, nagkaliwanagan na rin ang lahat. So ayan, sa press con kasi nakikita talaga yung kanilang itsura ng balat. Ang tagal hindi nawala in fairness. Sabi kasi ng Sunset, ayaw nyo pang sabihin sa mga fans nyo na magkasama kayo sa vacation. Bigyan nyo ng flow. Ito na nga yung flow sa kanila. Malinaw na malinaw. Kung ako pa sa kanila, dapat nag-reloose sila para hindi mahalata. Obvious na obvious talaga ang kanilang mga kamay. Ay nako, mga Kim Pao. Mga suko nga naman, grabe. So ayan yung update guys kahapon dahil nga sa kanilang MediaCon, nakitaan na naman muli ang resibo ni Kim Chiu. Nung pagpasok niya sa showtime, ang nakitaan sa kanya yung sa pagtaas, sa dibdib at balikat. At ito naman ngayon. Walang lusot nga ang Kim Pao na kahit sa ang sulok. Tama nga naman ang headlines, sabay umitim. Pero kahapon sa MediaCon, bakit parang ang tamlay ni Pao? May pahaplos-haplos pa itong si Kim sa likod na tila wala sa bod. Pero nitong huli na, doon talaga kinilig ang lahat dahil sa pag-amin niya na in 12 years, matagal niyang hinahangaan si Kim. Hindi lang dahil sa galing sa trabaho, at syempre nandoon yung last part na sinasabi niya, at syempre, sexy, maganda. Kaya naman siguro, kaya ito din yung gusto ni Pao kay Kim kasi bukod sa clingy, sweet. Yung bang, sabi nga si Pao mismo nagsabi hindi boring kasama si Kim. As in, matatawa ka talaga sa kanya. Pagdating naman kay Kim, ayon sa kanya, si Pao naman ay tahimik na tao. So, kailangan ko siya patawanin. Magbigay ako ng 5 jokes. 3 lang ang ikinatawa niya doon. So, di ba? Kasi si Kim isa yung taong alam niya yung tipong tahimik. Pero, marunong siya mag-handle kung paano niya i-comfort, kung paano niya patawanin ang tao. Kilala niya na si Pao. Kaya siguro, ganun ang ginagawa niyang technique para mapatawa niya si Pao. Ang galing.